Kabanata 831. Matapos ang pakikipaglaban sa White Tiger Sect, ang Soaring Dragon Sect ay sumikat sa isang iglap. Dati ay minor sect sila na walang ranggo, pero ngayon ay kasing abala na ng palengke ang pasukan nila, may mga martial artists na dumating para magpalista at sumali sa sekta na pumipila sa mahabang pila. Tinapik ni Ben ang balikat ni Lito, "Brother, utang namin ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian na ito sa iyo, ang Soaring Dragon Sect ay wala kung nasaan ito ngayon kung wala ka." Simpleng ngiti lang ang isinagot ni Lito at hindi umimik. Sa sandaling iyon, dumating si Carlito na mukhang pagod mula sa paglalakbay, tila siya ay sumugod dito magdamag. Narinig ng mga taong tulad ni Ben ang tungkol kay Carlito, at mabilis silang nagsalita ng may paggalang, "Chief Carlito, malamang na narinig mo rin ang tungkol sa malaking balita mula sa aming sangay ng Zengo City at espesyal na dumating upang batiin kami, hindi ba?" Umiling si Carlito, "Hindi, narito ako para hanapin ang pinuno ng sekta." Naisip ni Ben na si Summer Song ang tinutukoy niya, at sinabing, "Oh, hinahanap mo si Sect Leader Song, nasa loob siya." Muling umiling si Carlito, "Nandito ako para hanapin si Sect Leader Argel." Natarante si Ben, leader ng sekta Argel. "Wala kaming pinuno ng sekta na nagngangalang Argel dito." Ngumiti si Carlito, lumapit kay Lito, at lumuhad sa isang tuhod. Pagbati, Sect Leader. Ang pagkilos na ito ay nabigla kina Ben, Peter, at Molan. "Chief Carlito, nagkakamali ka ba? Si Kuya Argel, siya ay." Nauutal na tanong ni Ben na puno ng hindi makapaniwala ang mukha. "Gaano ka pangahas?" Sumigaw si Carlito, "Ang taong ito ay ang Grand Sect Leader ng Dragon Sect, hindi mo siya maaaring tawaging kapatid. Si leader ng sekta." Laking gulat ni Ben na halos malaglag ang kanyang panga. Sina Peter at Molan ay hindi gaanong nagulat sa kanya. Pagkatapos, silang tatlo ay lumuhad sa isang tuhod, at sabay-sabay na sinabi, pagbati, "Leader ng sekta." Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, "Tumayo kayo, hindi na kailangan ng formalidad." Ang iilan ay tumayo, at si Ben ay napakamot sa likod ng kanyang ulo, na nahihiya habang sinasabi, "Pasensya na sa pagtawag ko sa sect leader bilang kapatid noon. Sana ay hindi ito ipaglaban ng sect leader sa akin." Bahagyang tumawa si Lito, "Ako nga ang sect leader, pero kapatid mo rin." Sa mga salitang ito, nagulat silang lahat, sina Ben, Peter, at ang iba pa, bahagyang namumula ang kanilang mga mata habang mariing tinatango ang kanilang mga ulo at sinabing, "Salamat sa sect leader sa iyong konsiderasyon." "Sect leader, may air report ako." Kinausap ni Carlito si Lito. Tumango si Lito at sinabing, "Sumunod ka sa akin." Pagkaalis ni Lito, labis na nasasabik si Ben, tinampol ang kanyang hita at napabulalas, "Alam kong napakatalino niya, siya pala ang sect leader." Tumango si Peter habang nagsasalita, "Lagi kong naririnig na ang Dragon Sect Leader ay misteryosong makapangyarihan na may pinakamataas na husay sa martial arts. Ngayon tila, totoo nga ang mga chismis." Dumating sina Lito at Carlito sa isang liblib na likod bahay, nagtanong si Lito, "Ano ito?" Sinabi ni Carlito, "Tungkol sa kinaroroonan ng 10 sinaunang artifact na hiniling mo sa akin na tingnan, nakakuha ako ng lead." "Anong klaseng lead?" Mabilis na tanong ni Lito. Ipinaliwanag ni Carlito, "Nakakilala ako ng isang lalaki ilang araw na ang nakalipas na nagmula sa Mount Kunlun. Binanggit niya, noong siya ay lasing, na ang Eastern Emperor Bell, isa sa 10 sinaunang artifact, ay nasa kamay ni Rolly Zhu, ang master ng Western Sect. 3 araw na ang nakalipas, nagpadala ako ng 2 tao sa Mount Kunlun para mag-imbestiga. Mukhang may nahanap sila, pero sa hindi malamang dahilan, hindi na sila nag-report." Kumunat ang noo ni Lito, walang balita. Naging seryoso ang ekspresyon ni Carlito, malamang may masamang nangyari sa kanila. Seryosong sinabi ni Lito, "Ang bundok Kunlun ay laging misteryoso, mas mabuti kung ako mismo ang pupunta doon." Tumango si Carlito, "Guro, hayaan mo akong sumama sa iyo. Hindi na kailangan, lumalawak ang branch na ito, magiging abala, dapat manatili ka para i-handle ang mga usapin." Desididong tinanggihan siya ni Lito. Alam ni Carlito na ayaw lang ni Lito na makipagsapalaran, hindi nasisiyahang sinabi, "Guro, ako, si Carlito Kui, ay hindi duwag na takot sa kamatayan. At saka, ang makasama ang amo, kahit na. Nagdesisyon na ako tungkol sa bagay na ito, hindi na kailangan pang pag-usapan." Sabi ni Lito at diretsyong umalis. Habang pinagmamasdan ang kanyang likuran, nakaramdam si Carlito ng kaunting kawalan, ngunit mas naantig ang kanyang puso. Pinauwi muna ni Lito ang kanyang kapatid, pagkatapos ay mag-isa siyang pumunta sa Kunlun Mountains.
Una siyang sumakay ng eroplano, na sinundan ng isang coach, sa isang maliit na bayan na hindi kalayuan sa Kunlun Mountains. Sa kanyang pagdating sa bayan, natagpuan niya ang maraming tao na dumating para sa isang paglalakbay sa kalsada o paggalugad sa ilan. Ito na ang angkop na panahon ngayon, napakaraming tao ang darating. Sa loob lamang ng 2 buwan, kapag nakaharang ang makapal na nyebe sa mga bundok, walang darating, ang sabi ng may-ari ng maliit na tindahan kay Lito. Tumango si Lito, bumili ng isang pakete ng sigarilyo sa tindahan, at umalis. Bata, teka. Ilang degrees na lang ang temperatura sa kabundukan ngayon. Manipis ang damit mo. Natatakot akong mamatay ka sa freeze. Nagmamadaling babala ng may-ari ng tindahan. Hindi siya pinansin ni Lito at dumiretso siya. Itong mga kabataan ngayon, sa paghahanap ng tinatawag na mga kilig, talagang itinatayan nila ang kanilang buhay. Umiling ang may-ari ng tindahan at nagkomento. Naglakad si Lito patungo sa Kunlun Mountains. Matapos maglakad ng kalahating araw, biglang dumaing sa kanya ang isang sasakyan. May 4 na tao ang nakaupo sa sasakyan, 2 lalaki at 2 babae. Ihinto mo ang sasakyan. Biglang nagsalita ang babaeng nakaupo sa likod. Tina, anong problema? Huminto ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan at nagtanong sa dalaga na puno ng pag-aalala ang mukha. Nilinggan ni Tina Chen ang kanyang ulo upang sumulyap kay Lito, at sinabing, bakit mag-isa ang lalaking iyon na naglalakad sa mga bundok na ito? At siya ay napakanipis ng pananamit, tiyak na magyayelo siya sa gabi. Hay nako, kahit mamatay siya sa freeze, anong kinalaman natin yan? Si Maris Shen ay casual na naglalagay ng kanyang nail polish at sumagot ng walang pakialam. Si Kaison, na nagmamaneho, ay mayroon ding walang pakialam na ekspresyon, eksakto, kung wala siyang pera, hindi siya dapat narito. Umiling si Tina, hindi, baka may problema siya. Kung pababayaan lang natin siya ng ganito, madyay guilty ako. Dahil doon, direktang binuksan niya ang pinto ng kotse, lumabas ng kotse, at naglakad patungo kay Lito. Habang naglalakad si Lito, nakita niyang huminto ang SUV na dumaan sa kanya, at may lumabas na babae sa sasakyan. Payat at matangkad ang dalaga, may mahabang itim na buhok. Siya ay hindi napakaganda ngunit tiyak na siya ay isang purong kagandahan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang mahalaga kay Lito dahil hindi niya ito gaanong pinapansin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng ito ay lumapit kay Lito at nagtanong, kailangan mo ba ng tulong? Umiling si Lito, hindi. Sigurado ka ba? May mga kaibigan ka bang magkikita sa unahan? Mukhang nagdududa si Tina. Sinabi ni Lito, wala. Inilibot ni Tina ang kanyang mga mata, iniisip sa sarili, ang kamangmangan ay tunay na kaligayahan. Ito ay dapat ang unang pagkakataon mo dito. Ang pinakamalapit na istasyon ng supply ay 100 kilometro ang layo. Kailangan mong lockerin ito ng buong araw at gabi. Maaari itong umabot sa halos 0 degrees sa gabi, at malamang na mamatay ka sa freeze bago ka pa makarating doon. Same time na sinubukan ni Tina na kumbansihin siya. I'll be fine. Nagkibit balikat si Lito. Hinarang ni Tina ang kanyang daraanan, at sinabing, bakit ang walang ingat mo? Saan ka patungo? Kung ito ay nasa daan, maaari ka naming isakay. Hindi tumugon si Lito. Wala talaga siyang ideya kung saan siya pupunta. Siya ay orihinal na nagplano upang galugarin ang Kunlun Mountain ng lubusan. Sa sandaling iyon, lumapit si Maris at hinimok, Tina, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras mo sa kanya. Ni hindi natin alam kung sino siya. At 3 oras pa bago ang perennial spring. Dapat na tayong umalis. Ang perennial spring. Kumunat ang noo ni Lito. Sa pagtingin kay Lito, napabuntong hininga si Maris, ni hindi mo alam ang tungkol sa perennial spring. Anong ginagawa mo dito? Maris, ingat sa ugali mo. Ipinaliwanag ni Tina kay Lito, iilang tao lang ang nakakaalam nito. Sa Kunlun Mountain, mayroong perennial spring. Napabuntong hininga si Tina, ang alamat, ang bukal na tubig ng perennial spring ay makakapagpagaling ng lahat ng sakit. Maraming may malubhang karamdaman ang pumupunta rito para maghanap ng kanilang huling dayami ng kaligtasan. So, may sakit sa pamilya mo. Masasabi ni Lito, si Tina ay ganap na malusog, tiyak na isang tao sa kanyang pamilya ang may sakit. Tumango si Tina, baka sa mukha niya ang kalungkutan. Si Maris ay halatang naiinip, hinawakan niya si Tina at sinabing, tumigil ka na sa pakikipag-chat sa kanya, tayo na. Teka lang, papunta na rin ako sa non-frozen spring. Sasamahan kita. Biglang sumingit si Lito. Ang alam lang niyang si Master Tony ay nasa Kunlun Mountain, ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Marahil ang non-frozen spring ay magbibigay ng isang pambihirang tagumpay.
Pagdating sa kotse, dahil ang mga upuan sa harap ay puno, si Lito ay umupo sa likuran sa tabi ni Tina. Ang eksenang ito ay ikinainis ng driver na si Kai. Nagmaneho siya sa lahat ng ito upang makasama si Tina, at ngayon, biglang may lumitaw na lalaki at umupong malapit sa kanya. Nga pala, anong pangalan mo? Tanong ni Tina kay Lito. Lito Argel. Nang marinig, tumango si Tina at nagpakilala, ako si Tina Chen, si Maris Shen iyon, at nandyan si Kai Son, ang co-driver ay si Anton Yang. Tumango si Lito ngunit wala nang sinabi pa. Sa pagkakataong iyon, nasagasaan ng sasakyan ang isang bato at biglang bumangga. Ah! Nagulat, si Tina ay likas na inabot at hinawakan ang braso ni Lito, isinandal ang buong katawan nito sa kanya. I'm sorry. Namula si Tina at nagmamadaling humingi ng tawad. Walang pakialam na sinabi ni Lito, okay lang. Hindi niya ginusto na mahawakan siya ng iba, ngunit dahil si Tina ay palaging sabik na tulungan siya, hindi niya ito pinansin dahil sa pagsasaalang-alang sa kanyang mga intensyon. Gayunpaman, ang eksenang ito ay nakita ni Kai, na halos mabaliw. Halos isang linggo na sila, at hindi pa niya nahawakan ang kamay ni Tina, ngayon lang lumitaw ang lalaking ito at napakalapit sa kanya. Dapat ay gumawa siya ng paraan para mapahiya siya, mas mabuting itaboy siya. With this thought, Kai started, saan ka galing, kuya? Bakit ka naglalakbay mag-isa? Sumulyap si Lito sa kanya at saglit na sumagot, kararating at may pupuntahan. Sok! Kuya, I think you just can't afford a car, right? Kung hindi mo kayang bumili ng sasakyan, huwag kang bumiyahe ng malayo. Madali itong makapagpagulo sa iba. Ngumisi si Kai, iniisip na sinusubukan lamang ni Lito na itago ang kanyang kahirapan. Tumingin si Lito sa labas ng bintana at mahinahong sinabi, sa maliit na Kunlun Mountains na ito, hindi ko kailangan ng kotse. Nang marinig ito, inisip ng lahat na si Lito ay nawala sa kanyang isip. Sa tingin mo ba ay maliit ang Mount Kunlun? Ngumuso si Maris, ang yabang mo talaga, no? Kung hindi mo kailangan ng kotse, bakit ka sumakay sa amin? Ngumisi si Kai, Maris, bigyan mo siya ng mukha. Sa tingin ko ay nahihiya lang siyang aminin na hindi niya kayang bumili ng kotse, kaya ginawa niya ang katawa-tawang kasinungalingan na ito. Hey, hindi nakakahiya ang pagiging mahirap, pero ang pagiging mahirap at walang kabuluhan, nakakainis talaga. Bumagsak ang opinyon ni Maris kay Lito, habang malamig siyang nagkomento. Hinatak niya ang manggas ni Tina, Bamulong, Tina, sa palagay ko ay hindi maganda ang ugali ng lalaking ito. Maaaring may lihim siyang motibo. Dapat tayong lumayo sa kanya. Kahit na hininaan niya ang kanyang boses, naririnig pa rin siya ni Lito sa parehong sasakyan. Ngunit hindi niya magawang makipagtalo. Kung tutuusin, wala siyang balak na maging matalik na kaibigan ang mga taong ito. Tumahimik ka. Nagmamadaling inilagay ni Tina ang isang daliri sa kanyang mga labi, sinenyasan ang kanyang matalik na kaibigan na tumahimik. Gayunpaman, noong una, naisip niya na si Lito ay tahimik at maaasahan. Hindi niya inaasahan na magiging sobrang out of tune siya nang magsalita ito. Hindi maaaring hindi, ang kanyang impresyon kay Lito ay hindi rin maganda. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, lumipat siya ng kaunti patungo sa kanyang kaibigan, pinapanatili ang isang tiyak na distansya sa pagitan niya at si Lito. Pinanood ni Kai ang eksenang ito sa pamamagitan ng rearview mirror, na nagpapakita ng isang matagumpay na ekspresyon. Bata, sinusubukan mong makipagkompetensya sa akin. Pagdating natin, kailangan mong bumaba ng kotse. Kabanata 832. Mahigit isang oras na ang sasakyan na tumatakbo. All along the way, si Kai Son ay masigasig na nakikipag-chat, plano kong magsimula ng isa pang kumpanya sa susunod na taon. Maganda ang market ngayong taon, kumita ako. Sinabi ni Maris na may inggit, ang kaunting pera na tinutukoy ni Mr. Son ay malamang na hindi katulad ng konsepto ng kaunting pera na pinag-uusapan nating mga ordinaryong tao, di ba? Hahaha. Hindi gaano, marahil ilang 10 milyon. Sabi ni Kai na may pagkukunwaring mahinhin. Wow! 10 of millions. Para kaming mga ordinaryong tao, hindi naman siguro kami kikita ng ganoon kalaki sa buong buhay namin. Tanging mayayaman lang tulad ni Mr. Son ang maaaring maging ganito kahanhin. Nagtatakang sabi ni Maris. Isang mapagmataas na kinang ang sumilay sa mga mata ni Kai, hehe, walang pagpipilian, kahit na napakaraming pera, ngunit lahat tayo ay abala. Hanggang dito, iniban niya ang paksa at bumaling kay Lito, hindi tulad ng kapatid na ito dito, na dapat ay napaka-leisure sa lahat ng oras, naiinggit ako. Ang mga salita sa ibabaw ay parang naiinggit siya, ngunit sa katotohanan, pinagtatawanan niya si Lito sa pagiging walang pera.
Sino ang makakaalam, seryosong tumango si Lito, tama ka, kadalasan ay libre ako. Hindi inaasahan ni Kai na si Lito ay napakahina, na hindi man lang makita ang pangungutya sa kanyang mga salita. Oo, kahit walang gaanong pera ang mga katulad mo, may oras ka at matutulog hanggang sa gusto mo. Nakakainggit, hindi tulad ko na walang katapusang meeting araw-araw. Patuloy na tinutuya ni Kai si Lito nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nang marinig ito, sina Antonyang at Maris sa gilid ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Binigyan ni Maris si Lito ng masamang tingin, hehe, mahihirap lang ang kayang maging walang ginagawa. Wala talaga akong pera. Casual na nagsalita si Lito, sumulyap kay Kai, at sinabing, ngunit mas mayaman ako sa iyo. Sa sinabi lang ni Kai, ang kabuoang asset niya ay nasa 10-10 milyon lamang. Ang kabuoang mga ari-arian ni Lito, kapag pinagsama-sama, ay umabot na sa ilang bilyong dolyar. Gayunpaman, hindi siya mapakali na pamahalaan ang mga asset na ito, at normal na wala siyang gaanong gastusin, kaya wala siyang pakialam. Ngunit malinaw, walang ibang naniniwala kay Lito. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Kai, brother, alam kong hindi ka kontento, pero hindi mo kailangang magsinungaling. Medyo mapagparaya ako sa mga mahihirap. Eksakto, kung mahirap ka, mahirap ka. At most hindi ka makakakuha ng asawa. Nakakainis lang ang pagsisinungaling. Tiningnan ni Maris si Lito nang may pagkasuklam. Nakita ni Tina na medyo malupit si Maris at sinabing, sige, huminto ang lahat sa pagsasalita. Pero hindi ako nagkakamali. Napabuntong hininga si Maris, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi. Ang muling pagsasalita ni Tina para kay Lito ay lalong naging paranoid si Kai. Ginawa niyang tingnan si Lito bilang isang tinak sa laman. Sa sandaling iyon, lumipat ang tingin ni Lito at nagsimula siyang tumingin ng mabuti sa kung ano ang nasa unahan. May kung ano sa unahan, ihinto natin ang sasakyan. Nagulat ang lahat sa komento. Ang kalsada hanggang dito ay ganap na walang laman at walang mga hadlang. Makinis ito sa mata. Anak, tigilan mo na ang pag-uutos ng bulag, walang nakikita. Sabi ni Kai, hindi nasisiyahan. Tumango si Maris, wala rin akong nakikita. May mga taong ginagawa ang lahat para makatawag ng pansin. Hindi naman kailangang takutin ang lahat, di ba? Tumango si Tina, oh, haantong tayo para kumpirmahin. Kay scoffed, no need, and not boasting, but my driving skills are unbeatable. Nakita ko na lahat. Kahit may something, I can maneuver through. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap ay tila may nasagasaan ang sasakyan na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol. Nabalot ng takot si Kai, ang tanawin ng bangin sa hindi kalayuan ay medyo nakakatakot. Kung sila ay bumagsak, ito ay magiging kapahamakan. Ngunit mabilis na nabawi niya ang kontrol, at huminto ang sasakyan. Hehe, no worries, maliit na bato lang siguro ang nabutas ng gulong. Kailangan lang palitan ang gulong. Sabi ni Kai, sinusubukang maging relaxed. Hinangaan ni Maris, sa kabutihang palad, ang galing ni Ginoong Sun sa pagmamaneho. Kung hindi, nasa panganib tayo. Sa tabi ng kahinhinan, ang aking pagmamaneho ay talagang napakahusay. Walang kahihiyang sinabi ni Kai, lubos na nakalimutan na ang kanyang pagtanggi na sundin ang payo ni Lito ay halos naglalagay sa panganib sa buong sasakyan. Dahil sa pangangailangang magpalit ng gulong, bumaba ang lahat sa sasakyan para tumulong, maliban kay Lito na nanatili sa loob. Sa sandaling ito, ilang tao ang lumakad mula sa gilid. Lahat sila ay nakasuot ng maruruming jacket na balat ng tupa, ang kanilang mga mukha ay pinalamutian ng itim na balbas, na nagpapakita ng aura ng pananakot. Sa unang tingin, parang hindi sila mabuting tao. Higit sa lahat, ang bawat isa sa kanila ay may hawak na mga sandata, tulad ng mga pamalo at machete. Mukhang tagalungsod kayong lahat ah. Masayang lumapit sa grupo ang isang lalaking pula ang mukha. Nang makita ni Kai at ng kanyang grupo ang mga lalaking may mga machete, agad na naalarma at hindi pinansin ang kanyang komento. Pumalakpak. Biglang sumubsob ang lalaking pula ang mukha sa hood ng kanilang SUV, at nagtanong, bakit hindi mo ako pinapansin? Iyan ay medyo bastos, hindi ba? Malamig na sagot ni Kai, ano ang gusto mo sa amin? Anong gusto natin? Hinawakan ng lalaking pula ang mukha at nagtanong, medyo kulang kami sa pera. You wouldn't mind helping us out, di ba? Napabuntong hininga ang lahat. Nakatagpo nga sila ng mga tulisan sa highway. Ang balakid na nasagasaan ng kanilang sasakyan kanina ay malamang na itinanim ng grupong ito. Sina Maris at Tina, ang dalawang babae, ay natakot na mapatla, at ang mga mukha ni Kai at Anton ay hindi rin maganda.
Sa ganoong desyerto na lugar kung saan ang mga ibon ay hindi man lang damilat, at kakaunti ang mga bakas ng paan ng tao, kahit na may napatay at ang kanilang katawan ay itinapon sa bangin, hindi ito matutuklasan. Saglit na nag-isip si Kai at naramdaman niya na magiging mas matipid ang pagbibigay ng pera. Sige, sandali. Pumasok si Kai sa kotse, kumuha ng pera, at iniabot ito sa lalaking may pulang mukha. Ang lalaking may pulang mukha ay tumingin sa balumbon ng pera sa kanyang kamay at mapang-asar na nagtanong, magkano ito? Matapat na sinabi ni Kai, 5,000. Sampal. Sinampal ng lalaking pula ang mukha kay Kai, ano, sinusubukan mo ba akong pretuhin na parang pulubi? Ano ang magagawa ng 5,000? Namutla ang kutis ni Kai at sinabing, hindi kami nagdala ng maraming pera, at kailangan naming gumastos ng pera mamaya, hindi namin maibibigay ang lahat ng pera sa iyo. Bang! Galit na sinipa ng lalaking pula ang mukha sa ibabang tiyan ni Kai, ilabas mo lahat ng pera, o babasagin ko ang kotse mo. Mukhang hindi masama ang kotse mo, ang pagdurog nito at pagbebenta nito para sa scrap ay dapat magdala ng malaking halaga ng pera, tama? Nag-iba ang kutis ni Kai. Sa liblib na ito, nang walang sasakyan, ito ay mahalagang hatol ng kamatayan. Kinailangan niyang bumalik sa kotse at kunin ang lahat ng pera na mayroon siya, na nagkakahalaga ng 30,000 sa kabuuan. Tinitimbang ng mapula-pulang lalaki ang mabigat na pera sa kanyang kamay at ipinakita ang isang nasisiyahang ekspresyon. Tinapik niya ang mukha ni Kai, Kiddo, you've done well this time, I'll spare you. Pero kung maglakas loob kang magsumbong sa pulis, mas mabuting mag-ingat ka. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Kai at ang iba pa. Tinapik ni Tina ang kanyang dibdib at sinabi sa mahinang boses, malapit na iyon. Natakot ako hanggang sa mamatay. Hanggat walang nasaktan, ayos lang. Tumingin si Maris kay Kai at sinabing, salamat kay Ginoong Sun sa pagiging matapang at pakikipagayo sa mga lalaking ito. Hindi tulad ng ilang individual, na hindi nang ahas na sumilip o umalis sa sasakyan. Hindi man lang kumilos na parang lalaki. Pagkasabi nito, sinulyapan niya ng masama si Lito sa loob ng kotse. Halos matakot si Kai sa simula, ngunit nang marinig ang mga salitang ito, agad siyang umayos. Hey! Wala lang. Actually, may alam akong martial arts. Kung hindi lang ako natatakot na masaktan ng isang tao, lumaban na ako. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang paggalang ni Maris para kay Kai ay lalong lumaki, at si Tina ay nagpakita rin ng isang ngiti kay Kai. Gayunpaman, hindi pa nakakalayo ang mukha ng namumula nang biglang bumulong ng ilang salita ang kasama sa kanyang tainga. Bumalik pa sila para sumulyap kay Tina. Nakaupo si Lito sa kotse, malinaw na naririnig ang sinasabi ng mga taong iyon. Ilang linggo na silang walang kasamang babae at itinoon nila ang kanilang paningin sa magandang Tina. Huwag ka nang mag-alinlangan, sumakay ka na sa kotse. Biglang nagsalita si Lito. Binetukan siya ni Kai, oh, you're deigning to speak now. Nasaan ka kanina, nagtago na parang pagong sa shell nito. Bastos. Umiling si Lito. Nang magkukwento na si Kai, may narinig siyang yabag mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang bumalik na ang lalaking pula ang mukha. Yung babae, sasama ka sa amin. Tinuro niya si Tina. Biglang namutla ang mukha ni Tina, at halos maluha-luha siya. Ang mga nakakatakot na bagay na maaaring mangyari kung siya ay sumama sa kanila kahit sino ay maaaring isipin. Mabilis na hinimok ni Maris, Mr. Son, hindi ba ikaw ay isang karate master? Sige at bigyan mo siya ng magandang bogbog. Si Kai, upang mailigtas ang mukha, ay nagpakatatag at humakbang pasulong, huwag lumampas sa linya, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ang lalaking pula ang mukha ay nanunuya, ano, gusto mong lumaban? Halika. Kasabay nito, hinubad niya ang kanyang damit, na nagpakita sa kanyang matipunong katawan. Nagngat-ngat ng ngipin si Kai at gumawa ng kanyang hakbang, ngunit ang kanyang mga diskarte ay higit na palabas. Isang suntok ang ginawa ng lalaking pula ang mukha, at bumagsak si Kai sa lupa, halos masuka ang abdo. Ano, sa tingin mo ay mapipigilan ako ng kung fu ng iyong 3 paa na pusa? Ang lalaking pula ang mukha ay lumapit kay Tina na may hitsura ng paghamak at hinawakan ang kanyang palso. Hindi. Huwag. Bumagsak ang mga luha mula sa takot na mukha ni Tina habang napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Ngunit sina Anton at Maris ay hindi nang ahas na mamagitin, ni kahit isang salita ng protesta. Si Tina ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kahihiyan sa pag-iisip tungkol sa kakilakilabot na bagay na malapit na niyang makaharap. Mas gugustuhin niyang kagatin ang sarili niyang dila at mamatay. Bitawan mo siya. Sa kritikal na sandaling ito, ang boses ni Lito ay dumating. Nagulat ang lahat nang marinig ang boses.
Sino ba ang nagsalita kanina? Ang lalaking pula ang mukha ay umuungal ng may pananakot. Mabilis na ikinaway ni Anton ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi, hindi ako. Hindi ako. Ako ito. Si Lito, na kanina pa nakaupo sa kotse, ay dahan-daang lumabas. Ang lalaking pula ang mukha ay tumingin kay Lito pataas at pababa, nanunuya, sabihin mo ulit iyan. Nakasandal si Lito sa pinto ng kotse habang ang mga kamay ay nasa bulsa, tila walang kabuluhan. Bitawan mo siya. Mahina niyang sabi, syempre, may isa pang option. Kapag hindi mo binitawan, kailangan kong mabali ang kamay mo. Sa mga salitang ito, ang lalaking pula ang mukha ay tumawa ng malakas. Papatayin mo ako sa tawa. Let me be frank. In my eyes, sayang lang ang isang payat na batang tulad mo. Sa anong dahilan mo para mabali ang kamay ko? Sa malamig na tono, sinabi niya, sa tingin mo mapoprotektahan mo ang babaeng ito. Sabihin ko sa iyo, ang mga kapatid ko at ako ay may mata sa babaeng ito, balak namin siyang makasama. Ikaw, ang basura, ay maaari lamang tumayo at manood. Bago bumagsak ang boses, lumitaw si Lito sa harap ng lalaki na parang kidlat. Smack! Isang sampal ang tumama. Direktang itinaboy ang lalaking pula ang mukha. Tinapakan ni Lito ang kanyang balikat at malakas na tinapakan. Basag! Sinabayan ng malutong na tunog ng mga bali ng buto, ang kanang balikat ng lalaki ay nabasag sa laman. Bakit ko binali ang kanang kamay mo? Simple lang ang sagot. Tumingin si Lito sa lalaki, walang pakialam ang ekspresyon nito. Kasunod nito, dahan-dahan siyang nagsalita ng ilang salita, obviously, it's by the virtue of strength, trash. Kabanata 833. Nagulat ang lahat sa biglaang pangyayari. Napatayo ang lalaking pula ang mukha, nabaluktot ang mukha sa galit. Do you dare to hit me? This is my territory. Do you believe I can kill you? Kung naniniwala ka sa sarili mo, lumapit ka sa akin. Mahinahong sagot ni Lito. Pagkatapos ay itinuro niya ang iba pang grupo, sinabing, kayong lahat, sabay-sabay. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sa mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ng lalaking pula ang mukha sa hindi makapaniwala. Nabuhay siya ng maraming taon ngunit hindi siya nakatagpo ng isang taong mayabang. Sige, anak, magsisisi ka. Bubugbugin kita hanggang sa isang pile, iiwan ka sa liblib na ito, at kakainin ka ng ligaw na aso sa gabi. Ngumuso ang lalaking pula ang mukha, pagkatapos ay sumenya sa kanyang mga tagasunod, boys, attack. Pagkaraan ng ilang iglap, pinalibutan ng ilang tao si Lito. Sa panunood nito, biglang nagkaroon ng ideya si Kai. Ibinahagi niya ang isang sulyap kina Anton at Maris, at bamulong, gumawa tayo hanggat kaya natin. Ngunit paano si Lito? Nag-aatubili si Tina na umalis. Tina, mayroon silang mga armas. Walang pagkakataon si Lito laban sa kanila. Kung mananatili tayo, mamamatay tayong lahat. Kinaladkad ni Maris si Tina na handang pilitin siyang itulak papasok sa kotse. Napilitan si Tina na pumasok sa kotse, at sumunod naman sina Kai, Maris at Anton, pinaandar ang kotse at pinaalis. Napapaligiran lang si Lito ng makarinig siya ng humuhuni na ingay. Lumingon siya para makita si Kai na nagmamaneho palayo. Hahaha, bata, itinaya mo ang iyong buhay para sa iyong mga kaibigan, ngunit iniiwan ka nila. Ang lalaking namumula ang mukha ay nagsalita ng walang katapusang panunuya, nakatingin kay Lito na parang nakatingin sa isang walang isip. Kuya, huwag kang mag-aksaya ng oras sa lalaking ito. Sinira niya ang mga plano natin. Patayin na lang natin siya at itapon ang katawan niya sa kung saan, naiinip na sabi ng isang lalaki. Ang lalaking may pulang mukha ay tumingin sa kanyang nabali na braso at malamig na sinabi, huwag magmadali, dapat natin siyang pahirapan ng maayos. Hindi natin siya mabitawan ng ganoon kadali. Baliin natin ang kanyang mga paa at ilibing siyang buhay. Sa sandaling ito, umiling si Lito, masyado kayong nagsasalita. Nang matapos siyang magsalita ay nawala na siya sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ay gumalaw siya na parang anino, mabilis na nilampasan ang gang. Thud thud thud. Kasabay ng sunod-sunod na mga ungol, ilang lalaki ang natamba sa kanyang mga suntok. Sa wakas, tanging ang lalaking pula ang mukha ang natira. Lumakad papunta sa kanya si Lito, gusto mong baliin ang mga paa ko, iyon ba? Namutla ang kutis ng lalaking pula ang mukha, at napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang tila payat na binata na ito ay magiging napakahusay. Dati, naisip niya na ang unang hakbang ni Lito ay isang matagumpay na sneak attack. Ngunit ngayon, malinaw na ipinakita na siya ay isang tunay na nakakatakot na tao. Thud! Biglang lumuhad ang lalaking pula ang mukha. Kuya! Kuya! Makinig ka sa akin. I apologize. I was wrong. Please, let me go.
Sunod-sunod na lumuhad ang iba. Sir, mangyaring huwag ipagtanggol ito sa amin. Lito curved his lips into a smile. Walang init sa mukha niya. Tumambad ang kanyang kumikinang na mapuputing ngipin, nagdulot ito ng panginginig sa nakaluhod na lalaki. Bro, huwag kang ganyan. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Ang lalaking may pulang mukha ay nagmamadaling ibinigay ang lahat ng pera sa kanyang bag kay Lito. Kinuha ni Lito ang bag mula sa kanya. Nang malapit ng makahinga ng maluwag ang lalaki, isang matinding kirot ang damaloy sa kabilang braso niya. Pagkatapos, ang kanyang dalawang paa ay umalangaw-ngaw na may malutong na tunog ng pagkabali. Ah! Sa isang kakilakilabot na hiyaw, ang lalaking may pulang mukha ay bumagsak sa lupa na may bali na kamay at bali na mga binti. Akala mo dakila ka sa pagnanakaw ng mga tao. Kung sakaling makita kitang muli sa kalsadang ito, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Dahil doon, kinuha ni Lito ang bag at umalis. Bad luck day for me. How did I end up being so miserable? Hindi mapigil ang nanginginig ang lalaking pula ang mukha. Dahil sa 10 beses ang kanyang lakas ng loob, hindi na siya mangangahas na manakawin ng sinuman sa mga lansangan. Ang nakakatakot na aura na pinalabas ni Lito ay nagpapaniwala sa kanya na kung magkakaroon ng susunod na pagkakataon, tiyak na mawawala na siya ng buhay. Kasunod nito, si Kai at ang iba pa ay nagmaneho ng 30 minuto bago pumutok ang gulong ng sasakyan, na naging dahilan upang hindi na ito magamit. Nagmamadali silang nagpalit ng gulong. Sinabi ni Maris, bilasan mo, malamang nahuli na ang gang na iyon. Si Tina, ang kanyang mga mata ay namumula, ay tahimik na nakaupo sa kanyang upuan. Nakaramdam siya ng labis na pagkagilty sa kanyang puso. Iniligtas siya ni Lito, ngunit noong nasa panganib siya, iniwan siya nito at tumakas. Makalipas ang 10 minuto, sa wakas ay napalitan na ang gulong. Si Tina ay walang kamalay-malay na sumulyap sa malayo, at nakita niya ang isang pamilyar na figure na papalapit. Lito! Baka sa mukha niya ang gulat, tinakpan ng kamay niya ang bibig niya. Nang marinig ang boses niya, sinundan siya ng tingin ng iba. Nang makita nila si Lito, lahat sila ay nagulat sa kanilang mga mukha. Parehong nagigilty sina Kai at Maris, pagkatapos ng lahat, may kung ano sila sa kanilang konsensya. Si Maris, sa kabilang banda, ay bumaba ng kotse na may malaking kagalakan, tumakbo kay Lito, at tuwang-tuwang nagtanong, "Are you okay? Are you hurt?" Akala ko. Bahagyang sinabi ni Lito, iilan lang sa kanila, hindi nila ako masasaktan. Nakita ni Tina na medyo gwapo ang walang pakialam na kilos na ito ni Lito, at nakangiting sinabi niya, hindi ko akalain na napakahusay mo. Nang makitang pinupuri ni Tina si Lito, nagngangalit si Kai sa galit. Ano, inutil talaga ang mga magnanakaw na iyon. Bakit hindi nila pinatay ang brat na ito? Sa sandaling iyon, naglabas si Lito ng bag. Curious na binuksan ito ni Tina. Nang makita niya ang pera sa loob, tuwang-tuwa siyang napabulalas, "Oh my God, this is great. Nabawi na namin ang pera namin. Nag-aalala kami na wala kaming pera." Sa kanyang pananabik, hinawakan niya ang kamay ni Lito, "Salamat, ang galing mo." Sa kanyang malambot na kamay na nakahawak sa kanya, walang reaksyon si Lito at sinabing, "Wala iyon." Tina, huwag kang madaling magtiwala sa taong ito. Biglang nagsalita si Kai sa malamig na boses. Natarante si Tina, "Kai, anong nangyayari? Kung hindi dahil kay Lito, tapos na tayo. Paano mo nasabi iyan?" Pinandilatan ni Kai si Lito na may hindi magiliw na ekspresyon at nginisyan, "Hindi ba nagkataon lang ito? Wala tayong nakasalubong na magnanakaw sa lahat ng paraan, ngunit pagkatapos lamang kunin ang lalaking ito, lumitaw ang mga magnanakaw. At napakalakas ng mga magnanakaw na iyon, ngunit hindi nila siya matalo. Paanong posible iyon?" Tumango si Maris, "Tama si Kai, kakaiba. Alam kong hindi siya mabuting tao." Sa sinabi nito, nakita din ito ni Tina na medyo kakaiba. Pagkatapos ng lahat, lahat ay armado, at si Lito ay walang armas. Kahit papaano ay nakatakas siya sa kanila at naibalik pa ang lahat ng pera. Ito ay ganap na hindi paniwalaan. Natawa ng mahina si Kai, "Hindi ba obvious? Malamang nakasabwat ng mga magnanakaw ang lalaking ito." Agad na tumango si Maris, "May punto si Kai, kung hindi, wala itong kabuluhan. Paano niya kayang mag-isa na haharapin ang mga brute na iyon? Imposible lang." Nang marinig ito, si Tina ay nagsimulang mag-alinlangan din. Do you dare to swear? As long as you promise na hindi ka kaliga sa mga bandido, paniniwalaan kita." Hindi pa rin makalimutan ni Tina ang pabor na iniligtas siya ni Lito.
Hindi inaasahan ni Lito na kahit na matapos niyang tulungan ang mga taong ito na talunin ang mga bandido at mabawi ang kanilang pera, hindi sila nagpahayag ng anumang pasasalamat, sa halip, inakusahan nila siya bilang kasabwat ng mga bandido. Anong biro? Bakit ako manampa para sa isang bagay na hindi ko ginawa? Sabi ni Lito na may mahigpit na boses. Malamig na sinabi ni Kai, sa palagay ko ay nagkasala ka lang at nang ahas na huwag magmura, hindi ba? Kinaladkad ni Maris si Tina, sinabing, huwag tayong mag-aksaya ng oras sa taong ito. Dapat tayong umalis dito ng mabilis. Si Tina ay biglang kinaladkad papunta sa sasakyan. Sumakay din sina Kai at Anton sa sasakyan. Napatingin si Kai kay Lito, isang tanda ng tagumpay na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa isang malakas na ingay, sumulong ang off-road na sasakyan. Sa pagmamasid sa sasakyan na unti-unting nawawala sa kanyang paningin, si Lito ay hindi nagpakita ng ekspresyon sa kanyang mukha, at casual na nagkibit-balikat. Tiningnan niya ang mapa ni Tina habang nasa sasakyan at alam na niya ang lokasyon ng unfreezing spring. Kaya, hindi na kailangang maglakbay kasama sila. Ibinulsa ni Lito ang pera at tumakbo patungo sa kanyang layunin. Lumipas ang isang oras. Habang siya ay same time na tumatakbo, bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang shockwave na nagmumula sa isang lambak na hindi masyadong malayo. Ang shockwave ay ginawa ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa sa loob na pumukaw sa interes ni Lito. Nagpalit siya ng direksyon at tumakbo patungo sa lambak. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang isang napakalinaw na napakalaking lawa sa loob ng lambak. Sa itaas ng lawa, nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na balabal na akma para sa isang walang kamatayan, na nagpapakita ng aura ng karunungan at kabataan, na may mukha na banayad na nagmumula sa isang hindi pangkaraniwang ningning. May malabong purplish halo pa siya sa paligid niya. Sa unang tingin, para siyang kamukha ng isang celestial na nilalang. Ang matanda ay mahigpit na nakapikit, nagbibigkas ng mga salita. Kasabay ng kanyang pag-awit, ang dating tahimik na ibabaw ng lawa ay nagsimulang magulo. Ang mga alon ay lumakas at bumuo ng isang nakakatakot na malaking itim na pag-inog sa gitna ng lawa. Biglang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, sinulyapan niya ang lawa, pagkatapos ay marahas na sumigaw, halimaw, ibunyag ang iyong tunay na anyo. Dagendong. Sinabayan ng nakakatakot na dagendong, isang gintong higanteng sawa ang lumabas mula sa tubig. Agad na napagtanto ni Lito na ang antas ng paglilinang ng higanteng anaconda na ito ay mas malakas pa kaysa sa malaking ahas na nakatagpo niya dati sa ipinagbabawal na lugar ng Wangwu Mountain. Sa sandaling ito, ang jade green na mga mata ng higanteng anaconda ay galit na nanlilisik sa matanda, na naglalabas ng nakakatakot na sumisichit na tunog. Ikaw na halimaw, ikaw ay kumikilos ng walang ingat dito sa loob ng maraming taon, pumapatay ng hindi mabilang na tao. Ngayon, ako, si Alex daw, ay narito upang sakupin ka, upang itaguyod ang kalooban ng langit. Ang elder na kilala bilang Alex daw ay nagbuka ng kanyang payat, tuyong daliri at mabilis na nagsimulang bumuo ng mga seal. Dahil dito, niyugyug ng higanteng anaconda ang napakalaking katawan nito at parang lumilipad na palaso, biglang sumugod patungo sa matanda. Ang matanda, na tumatangging magpakita ng kahinaan, ay hinampis ng kanyang palad. Boom! Ang malawak na ibabaw ng lawa ay humiwalay mula sa gitna, mga patak ng tilamsik na nakakalat kung saan-saan. Ibinuko ng higanteng anaconda ang malaking bibig nito, naglabas ng gininto ang globo ng liwanag na walang kahirap-hirap na neutralisahin ang puwersa ng palad ni Alex. Nang makita ito, nagbago ang kutis ni Alex, hindi inaasahan na ang halimaw na ito ay magkakaroon ng ganoon kataas na cultivation. Kasunod nito, silang dalawa ay lumaban ng daan-daang round, na unti-unting naging dehado si Alex. Mabilis na sinamantala ng anaconda ang pagkakataon. Ang malaking buntot nito ay tumama kay Alex, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa baybayin ng lawa, na lumikha ng isang malaking hukay. Kung paanong ang higanteng anaconda ay naghahanda na haharapin si Alex ng isang nakamamatay na suntok. Bang! Isang lumilipad na espada ang hindi inaasahang lumipad mula sa kung saan, bumulusok sa lupa sa harap ni Alex. Nang makita ang espadang ito, agad na umatras ang higanteng ahas, ng ahas na huwag padalos-dalos na lumapit. Ito ay hindi makapaniwalang tumingin si Alex sa higanteng espada sa kanyang harapan, na may nakaukit na komplikadong mga inscription. Oo, ito ang Xuanyuan Divine Sword. Dahan-dahang lumapit si Lito, hinawakan ang hilt ng Xuanyuan Sword, at inilabas ito. Shoo! Sa isang twist ng kanyang palso, itinutok niya ang dulo ng espada patungo sa higanteng ahas. Kabanata 834. Dagendong. Ang higanteng ahas ay nagpakawala ng inis na alulong na nakakaramdam ng galit.
Tumayo si Alex, at gumawa ng magalang na galaw kay Lito, kapatid na lalaki, salamat sa iyong tulong, ngunit ang kapangyarihan ng napakalaking ahas na ito ay napakahusay. Hindi ka makakapantay para dito, kaya hayaan mo akong hawakan ito. Bahagyang ngumiti si Lito, sa loob ng 3 galaw, masisira ko ito. Ano? Si Alex ay tumingin kay Lito ng may pagtataka, pagkatapos ay umiling. Ang Xuanyuan Divine Sword ay talagang makapangyarihan, ngunit nangangailangan ito ng napakalaking lakas upang magamit ito ng epektibo. Sa edad mo, imposible lang. Magiliw na sinabi ni Alex, gayunpaman, ang iyong katapangan ay kapuri-puri. Ngayon, umatras ng mabilis, hinahadlangan mo ako. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Lito. Dahil hindi mo kayang talunin ang higanteng ahas ay hindi ko rin kaya, ganun ba? Matapat na sinabi ni Lito. Nang marinig ito, medyo naging malungkot ang ekspresyon ni Alex. Ano ang deal sa batang ito? Malinaw na sinisikap niyang protektahan siya, kaya bakit siya umaarte? Hehe, binata, nakikita kong nagsasanay ka rin ng martial arts. Kilala mo ba kung sino ako, Alex daw? Si Alex daw, hinahaplos ang kanyang balbas, ay nagtanong kay Lito. Umiling si Lito, hindi ako interesado kung sino ka. Ganap na inis si Alex ngayon. Mahigit 3 siglo na siyang nabuhay, at hindi pa siya nakatagpo ng gayong mayabang at ignorante na binata. Si Alex ay nagniningning sa buong lugar, na nagpapahayag sa isang matunog na boses, ako si Alex daw ng Kunlun Divine Sect, at ang dakilang bundok na ito na 10,000 milya, anuman ang sekta o katayuan, ay kailangang lumuhad at sumamba kapag nakita ako. Ang malakas na boses na ito ay umalangaw-ngaw na parang kulog. Ipinapalagay niya na ito ay magpapaluhod kay Lito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Lito ay nakatayo pa rin doon ng walang pag-aalinlangan, tinatango ang kanyang ulo, oh. Nadapa si Alex at muntik nang mahulog. Bata, sa pagtingin sa iyong edad at walang kaalam-alam na ekspresyon, ako, ang matandang ito, ay hindi ka mananagot. Umiling si Alex, iniisip na hindi ganoon katalas ang isip ni Lito, at nagpa siya na huwag nang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Sa puntong ito, ang giant python ay naiinip, nagpalabas ng dagindong, handang umatake muli. Nang malapit nang makipag-ugnayan si Alex, si Lito sa gilid ay biglang nawala. Nagbago ang ekspresyon ni Alex, nalaman na nakatayo na ngayon si Lito sa ibabaw ng lawa. Dagindong. Inilunsad ng giant python ang pag-atake nito. Si Lito, isang espada sa kamay, ay pumailan lang sa itaas, humampas gamit ang isang higanteng espada. Ang higanteng anaconda ay nagpakawala ng isang masakit na dagindong na naging mas marahas. Itinaas muli ni Lito ang kanyang espada. Sa sandaling ito, ang higanteng anaconda ay dumudugo ng husto, nasa huling hininga na nito. Sa wakas, hinawakan ni Lito ang Xuanyuan sword, itinutok ito ng diretso sa anaconda, pinasadahan ito sa tiyan nito. Ang higanteng anaconda ay bumagsak ng malakas, bumagsak sa ibabaw ng lawa, na nagdulot ng dambuhalang alon. Sa puntong ito, dahan-daang tumataas ang isang gintong elixir mula sa tiyan ng higanteng anaconda. Sa isang pag-abot ng kanyang kamay, sinalo ni Lito ang gintong elixir at nahulog ito sa kanyang kamay. Bumalik siya sa dalampasigan at naglakad sa harap ni Alex. Natigilan na si Alex, at bumalik lamang sa kanyang katinoan nang tawagin siya ni Lito. Matanda. Casual na sigaw ni Lito. Ha! Si Alex ay bumalik sa kanyang katinoan, tumingin kay Lito, at naramdaman na parang nananaginip siya. Nadama niya na ang kanyang 300 taon ng buhay ay isang pag-aaksaya, at siya ay mas mababa sa isang 20 taong gulang na binata. Gayunpaman, nagdadalawang isip siya sa pagmuni-muni. Hindi dahil masyadong mahina ang kanyang seal, naging Kunlun Divine Sect na siya, isang makapangyarihang pag-iral na iginagalang ng 10,000 libo. Kaya lang, napakalakas ng binata na ito, kaya't hindi ito maisip. Sa pag-iisip na ito, mapait na ngumiti si Alex, yumuko kay Lito, binata, pasensya na, mayabang ako kanina. Sana hindi ka makipagtalo sa matandang walang isip na ito. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay at sinabing, syempre hindi. Inilagay mo ang iyong sarili sa panganib na patayin ang higanteng ahas, ginawa mo ito para sa ikabubuti ng mga tao, hindi ito maituturing na hanggal. Sa ganitong paraan, mas iginagalang at minahal ni Alex si Lito. Binata, sa murang edad, pambihira ang iyong kakayahan, at ikaw ay mapagpakumbaba at mabait, na ikinahihiya ko. Muling yumuko si Alex, at iniligtas mo ang aking buhay. Ang uri ng utang ng isang tao para sa kanyang buhay ay imposibleng mabayaran. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Lito, well, kailangan ko ng tulong ngayon. Kaagad na nagtanong si Alex, ano ang mali?
Nahaharap ka ba sa anumang paghihirap? Sinabi ni Lito, nandito ako sa pagkakataong ito para hanapin ang Western Master na si Rolly Zhu, hindi ko alam kung nasa Kunlun Mountain siya. Kumunot ang kilay ni Alex at sinabing, kilala ko si Rolly Zhu, sa totoo lang, sa lakas, hindi pa siya kwalipikadong dalhin ang iyong sapatos. Kung hinahanap mo siya para sa isang kompetisyon, hindi na kailangan. Hindi naman, kailangan ko siya sa ibang bagay. Umiling si Lito. Si Alex ay nabuhay ng daan-daang taon at natural na matalas ang pag-iisip. Nang makitang tila may itinatago si Lito, hindi na siya nagtanong pa. Itinuro niya ang isang tiyak na direksyon, 200 milya pakanluran mula rito. Kinabukasan, magkakaroon ng isang engranding Kunlun Festival kung saan lahat ng pangunahing sekta ng Kunlun ay naruroon. Si Rolly Zhu ay naruroon din. Nang marinig ito, yumuko si Lito at nagpasalamat sa kanya, salamat, kailangan ko nang umalis. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Medyo nag-aatubili lang si Alex, nananangis, ang batang iyon ay nagmamadaling umalis, gusto kong talakayin ang ilang mga insight sa martial arts. Si Lito ay patungo sa kanluran, at hindi nagtagal ay nakarating sa isang maliit na inn. Ito dapat ang supply station na binanggit noon ni Tina. Pagsapit ng takip silim, at ang komperensya ng martial arts ay hindi hanggang kinabukasan, si Lito ay hindi nagmamadaling maglakbay, na nagpaplanong magpalipas ng gabi rito. Pagpasok niya sa inn, nakita niya si Kai at ang iba pa na nakikipagtalo sa front desk. I'm sorry, hindi kami nagbibigay ng anumang credit. Cash lang. Pilit na sinabi ng dalaga sa front desk. Anong gagawin natin? Naibigay na natin lahat ng pera natin sa mga magnanakaw, hindi ba tayo matutulog ngayong gabi sa sasakyan? Nag-aalalang sabi ni Mariz. Sa sandaling ito, tinanggal ni Kai ang relo sa kanyang palso, inihagis ito sa front desk at sinabing, ang relong ito ay nagkakahalaga ng 200,000, dapat kaming manatili dito ng ilang araw, hindi ba? Umiling pa ang front desk lady, sino ang gusto ng sirang relo mo? Sabi ko naman sa iyo, cash lang ang kinukuha namin, may problema ka ba sa tenga mo? Ikaw. Namumula sa galit ang mukha ni Kai, bumubulong, hindi makakilala ng magandang bagay. Are you guys staying or not? If not, don't block other guests. Tumingin ang front desk na babae kay Lito. Sinundan siya ni Kai ng tingin at nakita si Lito, agad na nagdilim ang ekspresyon nito, anong ginagawa mo dito, bata? Minamanmanan mo ba kami? Inilibot lang ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya, kumuha ng pera, at sinabing, kailangan ko ang pinakamagandang silid na magagamit. Tumigil ka. Sa sandaling ito, bigla siyang pinigilan ni Kai at nagtanong, anak, ito ba ang 30,000 ko? Umiling si Lito, ito ang sarili kong pera. Ang sarili mong pera. Sino ka sa tingin mo ang niloloko mo? Hindi makapaniwala si Kai sa kanyang narinig at hinawakan ang palso ni Lito. Napakunot ng noo si Lito, biglang inikat ang kanyang palso, at humarap sa pamamagitan ng paghawak sa palso ni Kai. Baka sa mukha ni Kai ang pagtataka. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Anak, isang bagay para sa iyo ang pagnakawan mo ako, ngunit ang saktan mo rin ako. Sinadya ni Kai ang pagtaas ng boses. Get lost. Narinig mo ba ako? Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, isang pahiwatig ng matalim na hangarin na pumatay. Wala siyang interes na makipag-away sa mga ganoong tao. Isang lamig ang bumaba sa gulugad ni Kai, at hindi niya namamalayan na sumagot, I heard you. Sa sandaling ito, naglakad-lakad si Tina mula sa labas. Nang makita ang kanyang sarili na natuklasan ni Tina, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Kai, na nagnanais na mapatay niya si Lito. Si Tina, nang makita si Lito, ay nagulat din. Pero sa pag-aakalang baka kasabwat siya ng mga magnanakaw, sadyang pinili nitong huwag pansinin. Inilabas niya ang kanyang wallet, mayroon lang akong 2,000 dito, gusto ko ng 2 double room para sa 3 araw. Sagot ng receptionist, ordinary rooms lang ang available, walang mainit na tubig. Pagkasabi noon, nagpatuloy siya at pinoproseso ang mga card ng kwarto. Kinuha ni Lito ang kanyang room card at dumiretso sa itaas. Maris cough, para saan ba ang pinapakita niya? Maris, huwag ka nang magsalita pa, baka napagkamalan natin siya. Kung talagang kaliga siya sa mga tulisan, hindi na kailangang sundan pa tayo. Ipinahayag ni Tina ang kanyang iniisip. So, nakita niya tayong walang pera, at hindi siya tumulong. Kahit hindi siya kasama ng mga tulisan, hindi maganda ang karakter niya. Ganti ni Mariz. Pagkatapos ng mahabang araw na paglalakbay, lahat ay napagod at bumalik sa kani-kanilang mga silid para magpahinga. Naligo si Lito at naghahanda para sa pagmumuni-muni, biglang may kumatok sa pinto.
Binuksan niya ang pinto at nakita si Tina na nakatayo sa pintuan. May hawak siyang damit at tuwalya sa kanyang mga kamay, at medyo nahihiyang sinabi, walang mainit na tubig sa kwarto namin. Pwede ba ako makikiligo? Hindi ako makakatulog kung hindi ako maliligo. Saglit na nag-isip si Lito, pagkatapos ng lahat, nagkita pa lang sila, at maaaring hindi ito angkop. I indeed misunderstood you before, I'm sorry. If you hate me, I will not say anything. Ang mukha ni Tina ay nagpakita ng masisi sa sarili at naghanda siyang umalis sa pagkabigo. Pumasok ka na. Sa sandaling ito, ang boses ni Lito ay nagmula sa kanyang likuran. Sa sobrang tuwa, mabilis na nagpasalamat si Tina sa kanya, salamat. Pagkatapos, pumasok si Tina sa banyo. Dahil medyo sira ang motel na ito, hindi masyadong maganda ang soundproofing, at napakalinaw ng tunog ng tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos si Tina sa pagligo at lumabas. Naka-cross-leg si Lito sa kama at nang marinig ang tunog, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Tina na nakasuot ng karton na pijama, ang kanyang magandang mukha ay namula sa mainit na tubig, ang mahabang basang buhok ay nakakalat sa kanyang mga balikat, suot ang mga plastik na tsinelas na isinuot ni Lito kanina. Kung titingnan ng eksenang ito, maaaring hindi napigilan ng isang ordinaryong tao ang sarili. May gusto ka ba? Tumaas ang isang kilay ni Lito. Ang mukha ni Tina, sa init man o nahihiya, ay nagtanong, mayroon ka bang hairdryer? Noon lang naalala ni Lito, ang hairdryer ay kinuha niya. Kinuha niya ang hairdryer mula sa mesa at ibinigay kay Tina. Nang kunin ni Tina ang hairdryer, hindi sinasadyang dumaikit ang kanyang mga daliri sa kamay ni Lito. Agad siyang napaatras, lalong namula ang mukha. Sinaksak niya ang hairdryer at nagsimulang magpatuyo ng buhok. Napuno ng halimuyak ng shampoo ang buong silid habang natangay ito mula sa hairdryer. Nang matuyo na ang kanyang buhok, ibinalik ni Tina ang hairdryer kay Lito. Salamat, mauna na ako. Nang siya ay aalis na, napansin ni Lito ang isang bakas ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay mapatla, ang kanyang maselang kilay ay bahagyang nakakunot siya ay tila hindi komportable. Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Lito. Saglit na nag-alinlangan si Tina, at sa wakas ay tumango. Irregularly akong kumakain nitong mga nakaraang araw, at sumasakit ang tiyan ko. Pero walang ospital dito, kaya kailangan kong tiisin. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay, inilahad ni Lito ang kanyang kamay kay Tina. Natigilan si Tina. Pagkatapos, habang nakayuko ang kanyang ulo, tinanong niya, ano? Anong gagawin mo? Umiling si Lito, inis sa kanyang pag-aalinlangan. Direkta niyang kinuha ang kanyang pulso, idiniin ang acupoint gamit ang kanyang hinlalaki. Nagulat si Tina sa biglaang paggalaw ni Lito. Panic-stricken, she yelled. Ano ka ba? Bitawan mo agad. Kabanata 835. Nagkamali ka, gusto lang kitang bigyan ng acupressure massage. Mahinahong sinabi ni Lito. Alam mo kung paano gawin iyon. Iniunat ni Tina ang kanyang kamay na may pag-aalinlangan. Nagpatuloy si Lito sa pagpapamasahe sa kanya. Nakaupo sa kama, naramdaman ni Tina ang init na unti-unting tumatagos sa kanyang tiyan, nakaramdam ng sobrang komportable sa buong katawan. Pagkatapos niyang magmasahe, natuklasan niyang nakatulog na si Tina. Sa halip na gisingin siya, humiga siya sa couch. Kinabukasan, idinilat ni Tina ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na talagang natutulog sa kama ni Lito at nagulat siya. Paglingon niya, nakita niya si Lito na natutulog sa sopa. Mukhang medyo desente ang ugali ng lalaking ito, hindi niya ako sinamantala habang tulog ako. Tinikom ni Tina ang kanyang mga labi, lalong naging sigurado na hindi niya ito naiintindihan kahapon. Sa oras na ito, nagising din si Lito. Medyo nahihiyang sinabi ni Tina, nakatulog ako kagabi, bakit hindi mo ako gin-icing? Nagkibit balikat si Lito, natutulog ka ng mahimbing, kaya hindi kita gin-icing. Si Tina ay medyo nanghihinayang. Kung tutuusin, siya ay isang bata at walang asawa, at ito ang kanyang unang pagkakataon na magpalipas ng gabi sa silid ng isang lalaki. Ngunit, kung isa sa alang-alang na ginawa ito ni Lito dahil sa kabaitan, hindi siya nagreklamo. Pagkatapos magayos, binalak ni Tina na bisitahin ang malapit na Never Freeze Spring. Nang makita si Tina, hinayla siya ni Maris sa isang tabi at nagtanong sa mahinang boses, Tina, saan ka nagpunta kagabi? Huwag mong sabihin kasama mo si Ginoong Son. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa kanya na may pahiwatig ng ngiti. Umiling si Tina, nasa kwarto ako ni Lito. Ikaw at siya. Halos sumigaw si Maris, bakit mo kasama ang lalaking iyon? Don't tell me you. Walang ganoon, itigil ang paggawa ng mga ligaw na hula.
Masyado lang akong napagod at nakatulog, nagmamadaling paliwanag ni Tina. Sumulyap si Maris kay Lito, halatang hindi kumbinsido. Sa sandaling ito, lumabas din sina Kai at Anton sa kanilang mga silid. Nang makita ni Kai si Lito, umasim ang kanyang ekspresyon, sasama rin ba sa atin ang lalaking ito? Tumango si Tina, medyo sanay si Lito, kaya niya tayong protektahan. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi nakaimik si Kai. Pagkatapos ng lahat, siya ay binugbog ng mga bandidong iyon kahapon, habang si Lito ay hinahawakan sila ng madali. Gayunpaman, ang kanyang pagkamuhi kay Lito ay lumakas ng lumakas. Sa paglalahad ng kwento, unti-unti niyang naramdaman na ang pagmamahal ni Tina kay Lito ay mabilis na tumataas. Sa patnubay ng front desk clerk, sumakay sila ng kotse patungo sa Never Freeze Spring. Makalipas ang mga 2 oras, natagpuan nila ang kanilang sarili sa loob ng isang lambak. Matapos tumawid sa tiwangwang na kabundukan, sa sandaling tumuntong sila sa lambak, sinalubong sila ng magandang tanawin ng mayayabong na berdeng damo at namumukadkad na mga bulaklak. Ito ay simpleng milagro. Hindi mapigilan ni Teens na ipahayag ang kanyang paghanga. Sa gitna ng lambak ay isang maliit na lawa, ang tubig nito ay malakristal hanggang sa pinakailalim. Mainit na puting ambon na ibinubuga mula sa lawa, napakagandang natatakpan ng isang kumpol ng mabababang fountain, ang kanilang kinang na may fog red na kahawig ng isang ethereal fairyland. Ito ang Never Freeze Spring. Ang espiritual na enerhiya dito ay napakalakas. Sa sandaling pumasok si Lito sa lambak, hindi niya maiwasang mamangha. Walang alinlangan na ang Never Freeze Spring ay puno ng espiritual na enerhiya. Hindi katakataka, kung gayon, na sinasabi ng mga alamat na nakakapagpagaling ito ng mga sakit na walang lunas. Sa loob at paligid ng lambak ay maraming bisita mula sa malayo, bawat isa sa kanila ay may dalang iba't ibang sisidlan, na naghahanda upang punan ang alinman sa mga kaldero o bote ng tubig mula sa Never Freeze Spring. Gayunpaman, umiling si Lito. Ang mga simple at ordinaryong lalagyan ay hindi nakapagpanitili ng espiritual na enerhiya sa mahabang panahon. Pagkatapos ng 12 oras, ang kalahati ng espiritual na enerhiya ay bababa, at sa loob ng 48 oras, lahat ng espiritual na enerhiya sa lalagyan ay mawawala. Ang tubig ng Never Freeze Spring ay hindi naiiba sa regular na tubig. Maliban kung ang isang taong nagdurusa mula sa isang karamdaman ay dumiretso sa bukal at uminom mula dito, saka lamang ito magbubunga ng anumang uri ng epekto. Sa sandaling ito, mabilis na inilabas ni Tina ang bote ng glass na inihanda niya noon pa man, handang punuin ito ng tubig sa bukal mula sa Never Freeze Spring. Dahil sa dami ng tao, sa wakas ay nakapasok siya, ngunit walang pakundangan na itinulak siya ng isang kaakit-akit na dalaga. Inis na sinabi ni Tina, pwede bang huwag mo akong itulak? Magkaroon ka ng manners, okay? The young lady, her face slathered in thick makeup, furiously retorted, you're calling me impolite. You little Maldite, I'll make sure you can't speak anymore. Sasampalin na sana niya si Tina sa susunod na sandali. Sa sumunod na segundo, hinawakan ang kanyang palso. How dare you stop me? Pinandilatan ng dalaga si Lito, ano ka ba sa tingin mo? Alisin mo sa akin ang maruruming kamay mo, huwag kang magkalat ng anumang mikrobyo sa akin. Ngumisi si Lito, at sa isang pitik ng kanyang kamay, bumagsak ang babae sa lupa. Magbitaw ka ng isa pang sumpa, at pagsisisihan mo ito, malamig na tinitigan siya ni Lito. Galit ang babae at diretsyong itinuro si Lito, you mutt, you're a dead man. Kilala mo ba kung sino ako? Smack! Dama po ang sampal ni Lito sa kanyang mukha. Saglit na natigilan ang dalaga, lalo pang nagalit, how dare you hit me? You're finished. Sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay ng mapayapang kamatayan. Smack! Muli siyang sinampal ni Lito, ng malakas. Napatulala ang dalaga sa mga paulit-ulit na sampal, at kahit na patuloy siyang naghahabol ng mga insulto, bawat insulto ay ibinabalik ng isang sampal mula kay Lito, bawat isa ay mas mabigat kaysa sa huli. Ang buong eksenang ito ay nagpasindek sa mga nanunood. Sa wakas, hindi na nakayanan ng dalaga. Sa wakas ay itinikom niya ang kanyang bibig. Hintayin mo ako. Sa mukha na namamaga na parang ulo ng baboy, ang dalaga ay sumugod, na nagngangalit sa galit. Anak, mas mabuting umalis ka na rito, may nagsalita mula sa karamihan. Huwag ka nang bumalik. Ang babaeng iyon ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang asawa ay namumuno sa isang lokal na sekta ang Infinite Sect. Yeah, she's notorious for throwing her weight around. By hit her today, you've surely put yourself on their hit list. Ang bundok Kunlun ay puno ng iba't ibang mga sekta, kaya ang isang random na pakikipagtagpo sa isang leader ng sekta ay hindi karaniwan.
Gayunpaman, inalis ni Lito ang kanilang babala, kung gusto nilang pumunta, hayaan mo sila. Nang marinig ang mga salitang ito, umiling ang iba sa karamihan. Para sa kanila, ang binatang ito ay maliwanag na isang tagalabas na hindi nauunawaan na ang mga batas ay halos walang epekto sa bundok Kunlun. Si Kai, na tumabi, ay hindi napigil ang matawa. Sabik siya sa babae na magdala ng reinforcements at bigyan ng pambubugbog si Lito. Samantala, nilagyan ni Tina ng tubig sa bokal ang isang glass. Narinig niya ang isang natural na hot spring hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Parehong naintriga sina Tina at Maris at gustong subukan ito. Nang marinig na ang pagbababad sa mga hot spring ay maaaring magpalakas ng katawan ng isang tao, sina Kai at Anton ay sabik na subukan ito. Tila hindi masyadong interesado si Lito, kaya nag-isa siyang gumala sa ibang bahagi ng lambak. Sa sandaling ito, sa isang kalapit na bangin, mayroong isang gusali kung saan makikita ang isang pangkat ng militar, na pinangalan ng walang hangganan na sekta. Galit na sumugod sa looban ng babaeng kanina pa nasampal. Asawa, nabuli ako. Tinakpin ng babae ang kanyang mukha, nagsasalita sa tono ng lubos na kawalan ng katarungan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsasanay ng kanyang martial arts. Siya si Jin Zhang, ang pinuno ng Infinite Sect. Agad na nagbago ang mukha ni Jin nang makita ang mukha ng babae, at agad itong sumabog sa galit, "What, who dared to hit my woman?" Ang babae ay ang nakababatang asawa ni Jin na pinakasalan niya noong nakaraang taon. Siya ay tuso at matalino, at lubos niyang nabighani si Jin. Sa sandaling ito, nang makitang binugbog ang kanyang pinakamamahal na babae, natural na napuno ng galit si Jin. "Babe, don't cry. Ano ba talaga ang nangyari?" Mabilis na hinaila ni Jin ang babae sa kanyang mga bisig. Ang babae, na pinupunasan ang kanyang mga luha, ay ikinwento ang buong kwento, na nagdagdag ng langis sa apoy. Nagdilim ang mukha ni Jin, at malamig niyang sinabi, "Medyo matapang na tao. Ikaw ang babae ko, babae ni Jin Zhang. Paano kung may nataman ka? Kahit na pumatay ka ng tao, sa lupaing ito ng Kunlun, walang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano." Bumantong hininga ang babae, "Eksakto, iyong mga ordinaryong mortal, walang kwenta ang buhay nila. Sweetie, don't worry. I will take care of this matter for you. Kapag dinala na nila ang bata, magagawa mo lahat ng gusto mo sa kanya. As long as masaya ka, iyon lang ang mahalaga." Nakangiting sabi ni Jin. "At ang babaeng yun, hindi ako nabugbog kung hindi dahil sa kanya." Mabangis na sabi ng dalaga. Agad na tinawag ni Jin ang isang grupo ng mga nasasakupan, nag-utos, at ang dalaga, na matagumpay, ay pinamunuan ang grupo pabalik sa lambak. Sa lambak, si Tina ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao pagkatapos niyang magbabad sa mga hot spring. "You little tramp, may mood ka pa bang maligo sa hot spring?" Mabangis na sabi ng dalaga habang naglalakad. Nang makita ang dalaga, at napakaraming tao ang dinala niya, agad na nagbago ang kutis ni Tina, at hindi niya sinasadyang hinanap si Lito. Nasaan ang maliit na batang iyon? Malamig na pinagmasdan ng dalaga ang paligid. Alam ni Tina na masyadong makapangyarihan ang kabilang partido, ayaw niyang kalagkarin si Lito dito at sinabing, umalis siya. Talagang nakatakas siya. Baka sa mukha ng dalaga ang hinanakit, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, kunin mo siya. Malamig na sinabi ni Tina, ito ay isang legal na lipunan, ito ay pagkidnap. Ngumisi ang dalaga, dito, kami ang Infinite Sect ang nagsasabi. Kaagad, si Tina ay pilit na dinala. Sa hindi kalayuan, nagtago sina Maris, Kai, at Anton sa gitna ng karamihan. Kanina lang nila gustong tumulong, ngunit napakaraming tao sa kabilang panig, at mukhang mahirap silang pakitunguhan, kaya walang nang ahas na humakbang pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lito. "Lito, tingnan mo ang ginawa mo. Kung hindi ka lang nagpakita ng pakitang tao, hindi sana namin na-provoke ang mga taong iyon, at hindi nadala si Tina." Inilabas ni Kai ang kanyang galit kay Lito. Kumunat ang noo ni Lito, sino ang kumuha sa kanya? Ano bang pinaglalaroan mo? Mapang-asar na saway ni Maris, syempre, yung babaeng nabangga mo kanina. Kapag alam mong gagawa ka ng gulo, tumakbo ka kaagad. Nang hindi ka nila mahanap, kinuha nila si Tina. Lalaki ka ba? Sa kanyang mga sinabi, agad na nanlamig ang mukha ni Lito. Tinitigan niya si Maris, mahina ang boses, say that again. Nakaramdam lang si Maris ng matinding pressure, kaya nahihirapan siyang huminga. Ibinuko niya ang kanyang bibig, ngunit hindi makagawa ng ingay, tila may sumasakal sa kanya. Nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa sa isang kalabog. Walang sinabi si Lito. Sinulyapan niya si Kai at ilang iba pa, tumalikod at umalis.
Hindi sanay si Maris na matakot ng ganito. Sa sandaling umalis si Lito, nagsimula siyang umiyak. Bumalik si Lito sa inn at tinanong ang babae sa front desk, alam mo ba kung nasaan ang Infinite Sect? Mukhang nagulat ang dalaga at nagtanong, sasali ka ba sa Infinite Sect? Para matuto sa kanila. Umiling si Lito, hindi sila kwalipikado. Sa lalong madaling panahon, ang Infinite Sect ay hindi na umiral. Tinitigan ng dalaga si Lito na para bang nakatingin sa isang baliw. Ito ay 30 milya sa timog kanluran na matatagpuan sa tuktok ng isang bangin. Ang babae ay kumuha ng isang piraso ng papel at isang panulat, gumuhit ng isang simpleng mapa para kay Lito, bagaman ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng ilang pag-aalala. Ang pinuno ng Infinite Sect ay pinangalan ng Jin Zhang, at ang kanyang martial arts skills ay Katanji Tangi, lalo na ang kanyang Crushing Mountain Fist. Medyo nakakatakot. May chismis na kaya niyang eye-level ang isang maliit na bundok. Huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon na maaaring humantong sa iyong kamatayan. Magiliw na payo ng dalaga. Salamat sa babala, ngunit hindi ito kailangan para sa akin. Kinuha ni Lito ang mapa, nagpasalamat sa kanya, at tumalikod para umalis.